Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Usap-usapan ngayon sa iba't ibang sektor ng lipunan ng mga ulat na may mga opisyal mula sa hanay ng Armed Forces of the Philippines or AFP at iba pang matataas na generals na umano'y nagpaplano na hakbang upang tanggalin sa pwesto si Pangulong Kuting ng Norte at ang unang ginang na si Liz Satanas Ismags. Ayon sa mga impormasyong kumakalat, lumalakas ang tensyon sa pagitan ng kasalukuyang administrasyon at ilang opisyal ng militar dulot ng umano'y pagkadismaya sa isa lang patakaran at pamamahala ng kasalukuyang liderato. Binabanggit din na ang lumalalang isyu ng katiwalian at kontrobersya ay nagdudulot ng pagkabahala sa ilang sektor ng gobyerno kabilang ang militar. Bagamat wala pang opisyal na pahayag mula sa AFP, ang ganitong balita ay nagdudulot ng agam-agam at tanong sa pampubliko tungkol sa posibilidad ng pagbabago sa liderato ng bansa. Sa kabila nito, mananatiling tahimik ang palasyo sa isyong ito at wala pang inilalabas na opisyal na pahayag mula sa kampo ng Pangulo. Samantala, nagpapatuloy ang mga espekulasyon sa social media at mga pribadong talakayan tungkol sa kung ano ang magiging epekto ng ganitong usapin sa kalagayan ng bansa, partikular na sa aspeto ng ekonomiya at seguridad. Ang ganitong mga balita ay nagsisilbing paalala sa kahalagahan ng pagkakaisa at katatagan sa pamahalaan sa gitna ng mga hamon na kinakaharap ng bayan. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay syempre huwag kakalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at share ang ating mga videos. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po and God bless. Ito, may bago lang akong natanggap na A1 report, A1 information galing sa aking puting ahas. Yung insider from inside the AFP. Ayokong maging alarmista. I-share ko lang sa inyo. I hope na hindi ako ma-misunderstood na parang gusto kong mangyari ito. Kasi yung message na natanggap ko is may niluluto na kami. So, ano ang niluluto nitong Tagaloob? Okay po, ganito po ang sitwasyon. Ang mga active, hindi sila pwedeng magsalita. Kasi bawal. Kaya lang hindi sila bulag. Hindi sila manhid. Nakikiramdam. Okay? Tapos halos lahat, I don't know kung ano, mga active ngayon, marami, hindi lang active, pati kami, lalo na kaming mga retired, maraming may malaking respeto, paghanga, utang na loob sa mga Duterte, lalo na si PRRD. Ngayon, itong nangyayari sa ating palibot na walang klarong direksyon ng gobyerno, lalo na itong issue ng impeachment at saka papasukin ang ICC. Nako, this is a very volatile issue, yung bang delikado. Hindi naman maintindihan ang ating gobyerno, ano ba, papasukin o hindi. Pag pinapasok nila yan, ayoko lang magsabi ng patapos. Mga DDS na millions, yung 32 million na boto ni BP Sara, those are diehard Duterte supporters. Tapos pababayaan na lang ba nila na
ang Tatay Digong aarestuhin, imbestigahan ng ano to? ng mga banyaga. Do you think again, I am not, wala akong I have no more influence sa tagaloob ng AFP. Sinishare ko lang yung mga ilan na nagpapadala sa akin ng kung gaano sila kadami, hindi ko alam. Basta ito yung natanggap ko na may niluluto na kami. Ano sa tingin nyo? Yung niluluto nila. Kayo na lang mag-analyze. But these are politically active soldiers. Tignan nyo ang nangyari. Panahon ni Erap at GMA. Magkakagulo ng bayan na. Kasi ang sitting president doon is ang perception masyadong corrupt. Bakit? Bribery. Yung impeachment trial, ang perception ng karamihan niluluto. Ibig sabihin parang i-acquit nila si Irap dahil yung second envelope ayaw pa open. Ay baka nandun ang malaking ebidensya laban sa sitting president na perceived to be corrupt. Perception lang yun So, balik ang tao sa EDSA. Pag walang gumalaw, kawawa ang taong bayan kasi perception ng negosyante, magulo ng bayan. Ay di, anong gagawin ng mga negosyante? Stop business. So malulugmok ang ating ekonomiya. Kagaya nung panahon ni Cory administration. Sa ilang beses na nagkudita, di anong nangyari? Lugmok ang ekonomiya. So, yun yung sitwasyon nung panahon ni Erap at Gloria. Dahil ang mga tao pumunta na sa kalsada. Rally na naman. So, yun. Ito, sinasaysay ko lang history kasi I was part of this history. 2001. Anong rango ko noon? I think Lieutenant Colonel na ako. Nag-decide ang men in uniform, nagkaisa. Withdrawal of support. Hindi yun kudita. Kasi ang kudita, mahirap, madugo. Ayaw ko. I would like to make myself clear. Ayaw ko ng kudita dahil madugo. How about withdrawal of support? Ay bahala. Bahala sila. Wala akong influence sa AFP at PNP. Wala na ako. Retired na. Ako lang, ito lang. Nagsasalaysay lang, nag-expound ng opinion. Part of my constitutional right, freedom of expression. Kaya I hope this will serve as a warning to this administration na sabi niya, magtarong mo diya. Ayusin ninyo. Yung presidente na napakatahimik. Grabe yung ginagawa ng mga congressman. Pinsan pa naman niya ang speaker. Kaliwat kanan ng mga resolution para papasukin ang ICC. Ang dami nang nagrereklamo na yun, paglapastangan sa soberenya o kalayaan ng ating bansa dahil working naman lahat ang ating justice system. Pwede mo nang ma-resolve yun. Sinasabi nilang extrajudicial killings na yan. Punta sa korte. Punta sa piskalya mo na din korte.
bakit kailangan pang papasukin ang ICC? Yan ang ano, diyan tayo nagkakagulo ngayon dahil walang malinaw na ano. Pati nga si Secretary Boying Remulla ay naguguluhan na. Ano sabi niya? Hindi ko na alam kung anong gagawin ng gobyerno kung shall we remain not member anymore of the ICC dahil nag-withdraw na o anong plano nila, balik membership sa ICC. Kasi bakit ganito ang ginagawa ng Kongreso? Magrereklamo na nga talaga si Secretary Boying yung ginagawang resolution. These resolutions present more questions than answers dahil ano ba, kung ipasar nila ang resolution na yan, 3 resolutions, does it mean na ano, magpa-member na tayo sa ICC dahil ano, mga ganon ang ano eh, ganon ang ganon ang sentiment ni Secretary Boying Remulla, na yun din ang sentiment ng karamihan. Kahit ako, naguguluhan ako, at ito, lahat na naman ito is masasagot. Sana itong presidente natin ay magsalita. Napakatahimik. Kagaya nung nagsalita siya tungkol sa impeachment. Sinabi niya, we do not want VP Sara to be impeached. She does not deserve to be impeached. Di tapos. O ngayon, itong ICC. 3 resolution na walang ginagawang presidente, pinapabayan lang. Eh di, nagkakaroon ng political unrest, kaya hindi mo masisi ang mga active members, men in uniform, kung mag-usap-usap. Inamin ni General Anyo, Secretary Anyo, inamin ni General Browner na may mga nagre-recruit, destabilization, o ano ba yon? May mga maingay na mga katulad ko. Ako nag-ingay ngayon. Kaya lang, hindi ako nagre-recruit. Never ako mag-recruit. Ito lang, sinishare ko lang yung natanggap kong informasyon na may niluluto na. Nagpalabas ng pahayag na sinusuportahan nila former President Duterte and VP Sara. Okay. Sino pa? Of course, wag ko nang banggitin yung mga vloggers na talaga namang diehard DDS. Example, Maharlika, sino to? Satsasot, Banatbay, yung mga Banatero vloggers. Okay, i-specify ko lang itong si Crisette Laurenta Chu. Ang laking, daming followers nito, mga more than 600,000 followers. Yung post niya, sabi niya, it is an insult to the 32 million Filipinos who voted VP Sara. Itong ginagawa ngayon sa Kongreso. Yung plano nilang ipa-impeach. Yan. Kaya, salamat, Crisette Laurenta Chu. Ito, pinaka-latest, si Attorney Vic Rodriguez, kahapon pa yun, o the other day, nag-post siya. Ang post niya tungkol naman sa ICC. Very simple yung kanyang post, Tagalog. Sabi niya na, parang pag-apak-apak na sa soberenya ng ating bansa, itong plano ng House of Representatives, panawagan ng mga kongresista na papasukin ang ICC sa ating bansa para imbestigahan si Tate Digong. Salamat, Attorney Vic Rodriguez. Marami pa akong nakitang mga vloggers, great and small, may mga 200,000 subscribers, yung iba nagsisimula. Grabe, isa pa itong si Super DM. Dati, tagapagtanggol ni Rafi Tulfo. Ngayon, kinakalaban, binabatikos niya na si Rafi Tulfo. Ngayon, todo suporta na siya kay VP Sara.
Salamat, Super BM. No, pinaka-latest nga nakita ko, itong batikang broadcaster nga si Jay Sonsa. Bata pa lang ako, estudyante pa lang ako ng high school ata, naririnig ko na itong Jay Sonsa na ito na nagbabalita eh. So, ang tinira naman niya ang House of Representatives, binatikos niya ang House of Representatives. Itong ginagawa ngayon ng mga House resolutions na payagan ang ICC. Ito, in English, itong post ni Jason sa. Basahin ko sa English din, explain ko lang in Tagalog. Number 1. Title niya is, The Arrogance of Disrespect. Pagmamataas, arrogance, kulang sa pagrespeto, itong mga members ng House of Representatives ng 19th Congress. Number 1. It cuddles an arrested, indicted, and criminally charged and suspected front person of a communist terrorist group, the CPP, NP, NDF, enemy of the state, and party list representative. Ibig sabihin niya nito si Congresswoman Franz Castro kasi ano na yan, charge ng kidnapping yan. Yung, alam ko ito sa, I think, Jatagon, Lianga, Surigao del Sur. Diyan ako, matagal akong nasa inyan. Mga kabataan, mga katutubo. Nako, I think dinala somewhere in Davao na without the consent ng mga parents. Yung pala, dadalhin doon para doktrinahan ba o pasamahin sa rally. Na-intercept ng gobyerno. Nako, kinasuhan. Kaya may litrato itong si Franz Castro na yung anong tawag doon? Mga criminal case na. Ayun, tinanggap. Member ng House of Representatives. Yan, number 1, arrogance. Number 2, it continuously attempt to impeach the sitting Vice President on an executive action of the sitting President who ordered and caused the transfer of the disbursement of a confidential and intelligence fund. So, tungkol ito sa paggastos ng BP Sara ng 125 million, planong ipa-impeach ng kongresong ito na kung talagang totohanin nila, ang presidente ngayon ang may kasalanan dahil siya ang nag-transfer ng pondo. Kung makatotohanan itong ating mga kongresista, bakit dalawa ang impeach nila, President and Vice President? Para patas. Ito ang sinasabi ni Jason sana, which I agree. Kaya arrogance, disrespect. Namimili lang sila. Number 3, it continuously attempt to pass House resolutions inviting and authorizing the entry of ICC prosecutors to take actions against the war on drugs of the government despite the recently ruling of the Supreme Court dismissing a similar petition. Very clear. May decision na ang Supreme Court na hindi dapat papasukin. Very clear. Walang jurisdiction ang Supreme Court sa atin. Yan ang sinasabi ni Jason Sa. Matigas ang ulo itong mga kongresistang ito. Gusto pa rin. Pasa ng resolution. 3 resolution na po ngayon ang nakabinbin sa House. Mabuti ang nangyari. Nag-iingat din itong mga kongresista. Sa committee level, Committee on Justice and Human Rights ba yan? Calendar na para pag-usapan. Ako, na-cancel. Bakit? Walang quorum. Bakit? Walang quorum. Ako, nag-iingat ang mga yung mga authors, ay okay, dyan kayo, authors kayo kasi alam nyo na, yung mga authors na yan, malaking sigurado yan, extraordinary, alam nyo na, etong mga members ng committee, takot na resbakan ng mga taong bayan, yung 32 million,
Pag re-rest back yun, ay ambot na lang kung sa Bisaya. Dapat, isaalang-alang nitong 19th Congress na meron ng naunang resolusyon, yung pinakauna, early this year. Endorsed o authored by 20 congressmen. Sinasabi ng resolusyon, dapat depensahan ng Kongreso ang ating former president from ICC. Ayun, nauna. Ngayon, kaliwat kanan naman, 3 resolusyon na hinahain para imbestiga. Ano bang nangyayari dito sa bansa natin? Number 3, it passed a resolution exempting itself from the conduct of a government audit and justifying the use of MOEE and or extraordinary funds or pork barrel by simply certification of the same salon using the money. Ito yung concurrent resolution number 10. Salamat. Sasot. Dahil kung hindi pa kay sasot, hindi natin malaman na ganyan pala ang kalakaran sa Kongreso ngayon. Kahit millions of pesos, wala na. Sample, congressman o senador, I certify that I spent 5 million pesos for my MOE. Wala na. Ano yan? Integridad? Nako. Hindi po natutulog ang taong bayan, mga honorable congressmen and senators. Social media age na ngayon, mabilis kumalat itong mga ginagawa nyo. Kaya well-informed ang citizenry. Mag-ingat kayo. Rest back ng taong bayan. Pag kala nyo, kayo ang bida? No way. This is democracy. Number 5, it abuses the privilege of citing resource persons in contempt pursuant to a recent jurisprudence where the Supreme Court ruled against the arrest and detention of the Parma executive. Ito, bago lang desisyon ng Supreme Court, kasi nung panahon ni Tatay Digong, kasagsagan ng investigasyon ng Parma anomalies, nako, ikinulong nila ang mga Parma executives. Bagong labas Supreme Court. Unauthorized o unlawful yung pagkulong. The arrogance, disrespect. Ganyan na po ang ating Kongreso ngayon, both Senate and lower house. Kaya, matotal, ito ang sabi ni Jason sa abusado na ang Kongreso ngayon. Wala na itong respeto sa Korte Suprema. Nag-aapak na ito sa executive offices. Ibig sabihin, ang Office of the President. Kasi nagsalita na ang Pangulo na hindi natin papasukin ang ICC. Di ba? Klaro. Eto ngayon, nananawagan ng Kongreso na papasukin. Sinong dapat masunod? Di ba, ang architect of foreign policy is the President. Kayo na ba ang presidente, Mr. Speaker? May respeto pa ba kayo sa iyong pinsan? Or, hindi ko lang alam, baka naman itong presidente natin, nagbago ng isip, tumatahimik lang. Magsalita na kayo kasi, Mr. President, para alam namin kung ano ang paninindigan nyo. Yung nauna nyo bang payag, hindi papasokin, o papasokin na. Pag nalaman namin ang stand nyo, then maka-react din kami. Ang problema, napakatahimik itong presidente natin ngayon.